Uncle Mac. Yeah, yeah, yeah! Yo! What's up mga lods? Ako nga pala si Mark Anthony, ang inyong Uncle Mac. Alright, tara pag-usapan natin yung nagte-trending ngayon na money garland during graduation ceremony. Which is naging trending kasi marami nag-post ng mga magulang na nagsabit ng sandamakmak na 1,000 peso bills sa kanilang anak bilang pagpapasalamat or bilang proud sila, which is hindi nagustuhan ng ibang netizens. Ganoon naman talaga usually, dahil sa mga kadahilan. Ng una, pagyayabang daw at pinapakita na marami silang pera. Ikalawa, baka daw makita ng ibang estudyante at magulang na walang kakayanan para gayahin yung ginagawa nila, na ganun, na karaming pera. Kasi kahit sabihin mo tigbe 20 yun, kung ganun kadami, parang ang hirap pa rin kung parang wala kang kakayanan sa ganun. Kaya ayun yung nakikita ng ibang netizens. Sagot naman dyan ng mga sang-ayon sa ganun at gumagawa ng ganun, money garland, wala namang daw masama doon. Pagpapakita daw yun ng proud sila sa anak nila dahil nakagraduate, and also proud sila sa sarili nila bilang magulang dahil nakapagpatapos sila ng anak nila, and wala naman daw masama doon. At well, sa tingin ko parehas naman may katwiran, dahil oo nga, hindi naman tayo pare-parehas kasi ng gusto, ng pananaw, as long as wala daw natatapakang tao, walang nilalamangan, walang nasasaktan, yun. Kaya both sides may katwiran, both sides parehas silang may tama. Hindi, I mean, parehas silang may katwiran. Kaya ganun, parehas silang may tama sila, parehas na katwiran. Kagaya na ng picture na to, titignan niyo tong picture na to. Sa kabilang side, number 9, which is correct. Sa kabilang side naman, number 6, which is correct also. Kaya yun, ibig sabihin nun, both sides tama. Kaya yun, hindi tayo pare-parehas talaga. Tsaka agaya nito, ayan, di ba sa tingin mo pinapakyo kita? Pero ang totoo hindi. Pag nilis ko yung kamay ko, ayan, naka peace sign pala ako. Di ba? Kasi kung titignan mo lang sa side na ito, negative na agad yung tingin mo, which is bad finger. Pero kung sisaya sa atin mong maigi, naka peace sign pala. Yung kaaway mo nakikipagbati na pala sa'yo, nakikipag-peace na, pero sa tingin mo tinotolongges ka pa rin. So hindi na kayo nagkabati. O sa paningin mo lang, or yung opinion mo lang yung papakinggan or titignan mo or papaniwalaan mo. Kaya ganun. Kaya yun, parehas silang may katwiran. Tsaka sabi nga rin ng mga naniniwala sa ganun, yung gumagawa ng money garland, pag inggit pikit daw. Sabi nila, ha. Well, diyan natin maipapasok ngayon yung kasabihang no man is an island talaga, kasi hindi all the time alam mo, hindi all the time kaya mo, hindi all the time magagawa mo yung lahat. Darating sa point na mangangailangan ka ng tulong ng iba or ng idea ng iba, hindi lang sa sarili mo kahit gaano ka kagaling. Darating sa point na yun. For example, pag sa kumpanya, di ba,
malalaking kumpanya, kahit sa palabas, di ba, pag may mga meeting sila, pag pumapasok sila sa conference room, kasama yung mga managers, supervisors, department heads, even presidents, CEOs, may-ari ng kumpanya, 'di ba? Usually may nagpe-present na isa sa harap, presentation, which is kanya lang 'yon, presentation, idea niya lang 'yon. So meaning to say, after ng kanyang presentation, 'di ba? Usually nagtatanong siya kung may tanong ba yung iba, kung may idea ba yung iba, kung may maidadagdag o may papalitan sa kanyang presentation. Yun, kahit sino magsalita dun sa harap, ibig sabihin nagtatanong pa rin, even the CEO or president, kahit sino ba yung nag-present, nag-a-ask pa rin siya kung sinong may idea or may mali ba. Meaning, hindi kayang patakbuhin ng isa lang ang kumpanya, kaya kailangan mo ng tulong ng iba. And another example is yung mag-outing kayo, halimbawa ng pamilya mo or barkada mo, diba, nag-uusap kayo kung saan kayo, anong location nyo, saang resorts, saang beaches, and kung sinong magluluto, kung sino may sagot ng pagkain, sino may sagot ng drinks, parang ganun. Kaya kumbaga hindi ka magagawa lahat ng yon nang walang tulong ng iba. So dun pumapasok yun. Kaya well, balik tayo sa usaping Manny Garland. Ang opinion ko naman dyan, kasi, or hindi ko sinasabing mali yung mga may gusto nun or gumagawa nun, ha. Opinion ko to at concern ako kasi at risk sila when doing their things in public. Pag ginagawa nila yun, take note, during graduation ceremony yung tinutukoy ko, na ginagawa nila sa schools, yung Manny Garland nga, sa in public yan. Ang concern ko rito kasi yung safety nila, kasi matetempt yung mga masasamang loob. For example, 'di ba, sa mga palabas or sa balita, or kung may nangyari na sa inyo na na-hold up kayo, halimbawa na lang, labas yung wallet ninyo, hindi nyo napapansin sa bag ninyo or sa bulsa ninyo sa likod, 'di ba? Pag may masamang loob, di ko tinutukoy na lahat gagawin yun. Matetempt yung masamang loob para sundan ka, para hold upin ka, or gumawa ng paraan para hugutin yung wallet. Ngayon, pag napansin mo siya, baka may dala siyang panaksak or anything else, baril na makakasakit sa'yo, yun, natempt siya. Kasi nga, may nakita siyang wallet na nakalabas. Even though na wala kang pinapakita, may mga masasamang loob kasi kahit saan, di maiwasan niya. Kahit wala kang pinapakita, lalapit na lang sa'yo, hold upin ka. Ganun yun. What more kung nagpakita ka ng ganun sa graduation, sandamakmak na 1,000 peso bills, aabot yata ng 6 digits yun, 100,000, or sabihin natin 500,000 or magkano man yun, basta sa paningin mo napakadami nun. What more kung ganun, di ba? Tapos may masamang loob sa paligid, edi paano kung inabangan ka, yung kayong pamilya, kahit may sasakyan pa kayo, kung may mga baril naman yun, dinala mo yung pamilya mo sa delikadong sitwasyon. Kaya ayun, yun lang yung ko doon, yun lang yung concern ko sa ganun. Hindi ko naman sinasabing mali yun, opinion ko lang to, and palagay ko siguro may kukontra, pero para sa akin yung concern lang bilang security nung gagawa nun ng pamilya. Alright, at hanggang dito na lang po, at muli ako si Uncle Mac. And maraming salamat. Sana nakapulot kayo ng konting idea sa akin, and syempre umaasa ako na makakapulot din ako ng mas maraming idea sa inyo. Alright, palambing naman po pa-request ng isang follow ninyo. Alright, isang follow pero pag naipon madami. Alright, yun lamang po, at have a wonderful day and great day to all of you, Lords, and
God bless us all and see you on the next one.